Nagsisimula ang kwento sa isang may kapansanan na matandang lalaki na tumutugtog ng flauta. Sinabi niya na ang bundok sa rehiyong ito ay kilala sa paglamon sa sinumang maglakas loob na pumasok. Ngunit sa kabila ng babala na iyon, 5 magigiting na mangangaso sa pangunguna ni Senan ang nagpasya na huwag pansinin ang pinagbabawal. Puno ng mga armas na pumunta sila sa kagubatan kung saan natatakpan ng makapal na hamog ang lahat ng nasa paligid. Hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok ay naramdaman ni Botang na isa sa mga mangangaso ang isang malaking bagay sa malapit. At tama nga siya dahil isang napakalaking ahas ang biglang sumulpot at umatake. Mabilis na gumamit si Cao Wu ng isang lubid mula sa itaas upang pigilan ito at pinabagsak ito ni Hitang na tagapana gamit ang perpektong anggulo. Namatay ang malaking ahas ngunit hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan dahil lumitaw ang isa pang ahas na mas agresibo. Isa-isang naglaho ang mga miyembro ng koponan, inatake ng walang pagkakataong lumaban. Pati si Guanzhen na bihasa ay natalo at sa huli ay si Sena na lang ang natitirang nakatayo. Pagkatapos ay ipinahayag na ang napakalaking nilalang na ito ay may pangitaas na katawan ng isang tao. Kinabukasan sa ibang lugar ay isang maliit na pamilya ang naghahanda ng snake soup sa kanilang kusina. Ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto nila na ang kanilang tahanan ay pinamamahayan ng isang nakakatakot na ahas. Upang harapin ito ay tinawag nila ang 2 kilalang nagpapaamo ng ahas, si Hoso at ang kanyang assistant na si Xiao. Matapos suriin ang bahay ay natuklasan ni Hoso ang dahilan. Ginawa ng pamilya ang 3 sagradong ipinagbabawal. Pinatay nila ang isang inang ahas na nagpoprotekta sa kanyang mga itlog, isang napakatandang ahas na nagpapahinga sa isang libingan at ang isang batang ahas na kasisilang pa lamang. Inamin nila na ginawa nila ito dahil natukso sila sa malaking bayad na inaalok ng isang kolektor, at habang sinusuri ni Hoso ang isa sa mga silid ay lumitaw ang pinakamalaking ahas at halos atakihin ang asawa ng mangangaso at kanilang sanggol. Walang takot na sinabihan ni Hoso si Xiao na buksan ang hawla na hawak ang kanilang mga nahuli na ahas. Ang amoy ng sarili nitong uri ay naging sanhi ng pag-alis ng malaking ahas. Pagkatapos ng trabaho ay ipinaliwanag ni Xiao na matagal na panahon na ang nakalipas, ang mga taga-nayon ay kilalang mangangaso ng ahas. Ginagawa nila ito upang makalikha ng gamot na nagpepreserba ng kabataan, dahil sa kasakiman na ito ang nayon ay sinasabing isinumpa ng kalikasan. Pagdating nila sa tarangkahan ng nayon ay ibinahagi ni Hoso ang bayad para sa kanilang trabaho. Ibinigay niya kay Xiao ang mas malaking bahagi dahil alam niyang maraming utang si Xiao. Nag-iwan din siya ng kaunting halaga para sa matandang may kapansanan na natutulog sa guard post. Hindi nagtagal ay bumalik si Senan na dala ang mga bangkay ng 5 mangangaso na namatay sa kagubatan noong nakaraang gabi. Nang madulas ang isa sa mga lalaking may dalang bangkay, si Hoso ay agad na lumapit upang tumulong. Sinubukan ni Xiao na magbabala na huwag siyang makialam ngunit huli na ang lahat dahil lumapit na si Senan sa kanila. Tinutukan ng baril si Xiao at hinamon siya sa isang nakamamatay na laro ngunit walang takot na kinuha ni Hoso ang baril at itinutok ito sa sarili niyang ulo. Kumpiyansa niyang sinabi na walang laman ang baril, pinindot niya ang gatilyo at walang lumabas na bala. Tinawanan niya si Senan at tinawag itong parang bata, pagkatapos ay lumakad palayo sa masukal na kagubatan habang naiwan si Senan na nasa estado ng katahimikan. Napalitan ng alaala ang eksena at ipinakita ang 2 magkapatid na lalaki na naglalaro sa kagubatan. Ang nakababata ay nakahanap ng isang nasugatan na batang babae at sinubukan itong tulungan. Ngunit walang babala siyang inatake ng batang babae sa isang marahas at nakakagulat na paraan. Sinubukan siyang ipagtanggol ng kanyang kuya gamit ang maliit na kutsilyo, gayunpaman ay hindi pa rin niya ito napigilan. Ang nakakakilabot na sandaling ito ay ipinahayag na isang alaala mula sa nakaraan ni Hoso, isang trauma na nanatili sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban at kung bakit ayaw niyang sumuko sa paghahanap sa nawawala niyang kapatid. Kinaumagahan ay umalis sina Hoso at Xiao upang makipagkita kay Senan at tanggapin ang isang misyon sa ipinagbabawal na kagubatan. Habang nasa daan ay mukhang hindi mapalagay si Xiao, alam niya na ang mga lalaking namatay noong nakaraang gabi ay ang pinakamalakas na mandirigma ng kanilang tribo. Gayunpaman ay tinanggap ni Hoso ang misyon ng walang pag-aalinlangan. Iisa lang ang kanyang layunin, ang hanapin ang nawawala niyang kapatid. Samantala naghihintay na si Senan sa isang sasakyan kasama ang kanyang manager na si Jiang. Mukha siyang bata kahit na mas matanda na ang totoong edad niya. Gamit ang kalmadong ekspresyon, pinakain siya ni Senan ng hilaw na karne ng ahas na parang ito ay ganap na normal. Hindi nagtagal ay dumating sina Hoso at Xiao, at ang isang grupo ng mga piling sundalo ay nagtipon at naghahanda para sa ikalawang pagtatangka ni Senan na pumasok sa kagubatan pagkatapos ng unang nabigong misyon. Maya-maya ay nilinaw ni Hoso na hindi siya nandoon para sa pera,
naroon lang siya para hanapin ang kanyang kapatid na nawala sa loob ng kagubatan. Pagkatapos, ang grupo ay tumungo sa masukal na lugar ngunit hindi pa sila nakakalayo nang makatagpo sila ng isang bagay na nakakagambala. Ang ilog sa unahan ay puno ng mga patay na tao at hayop. Binalaan sila ni Hoso na ito ay isang senyales ng paghiganti ngunit si Zia na pinuno ng espesyal na puwersa ay tumugon ng may pananakot sa halip na pag-iingat. Mabilis na pumasok si Xiao upang ayusin ang sitwasyon na nagpapahintulot sa grupo na magpatuloy. Habang papalayo sila ay bumibigat ang kapaligiran at naamoy ni Hoso ang isang bagay na metal, isang bagay na amoy bulok sa hangin. Nagbabala siya na ang lupa sa paligid nila ay namarkahan na. Sila ay binabantayan at napapaligiran ngunit si Wang Shi ay hindi pinansin ang babala at dumura sa lupa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na puno ng mga lumang lapida. Si Wang Shi na nakatingin sa malayo ay nahulog sa isa sa mga bukas na libingan kung saan 12 dosenang ahas ang nananatili. Dahil kinabahan, naghanda siya upang barilin ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Hoso na nagsasabing ito ay ipinagbabawal. Ngunit sa halip ay naghagis si Zia ng kung ano sa libingan na sumunog sa bawat ahas sa loob. Sa oras na yon ay dumilim agad ang langit, dumagundong ang kulog sa kagubatan at naging marahas ang hangin. Sa sandaling yon ay nakita sa tracking device ni Senen ang paggalaw ng isang napakalaking bagay, at isang napakalaking ahas ang lumabas mula sa hamog na mabilis na lumapit sa kanila. Nagkaroon ng putok ng baril mula sa bawat direksyon hanggang sa tuluyang bumagsak ang nilalang, matapos nila itong matalo ay muling tumahimik ang kagubatan. Nagpasya si Hoso na magpatuloy ng mag-isa na umaasang makahanap ng bakas na maaaring hindi nakita ng iba. Naglakad siya sa makapal na hamog hanggang sa makarating siya sa isang maliit na lawa. Doon ay nakita niya ang isang misteryosong babae na naliligo sa tubig. Ang presensya nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pangamba na parang hindi totoo. Ngunit nang dumating si Xiao upang makita kung ano ang tinitingnan ni Hoso, nawala ang babae ng walang bakas. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay at di nagtagal ay isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng kagubatan na naglalagay sa lahat sa mataas na alerto. Kinabahan si Senen at pinaputok ang kanyang armas patungo sa kanlurang bahagi, ngunit ang tunay na banta ay nagmula sa kabilang direksyon. Isang babae na may katawan ng isang ahas at may pang-itaas na anyo ng isang tao ay lumabas mula sa hamog, umatake ito sa hindi kapani-pani walang bilis at isa-isang pinabagsak ang mga sundalo. Si Senen ay kinaladkad palayo ngunit si Hoso ay nagmamadaling kumilos at nailigtas siya, at nang siya na ang aatakihin ng ahas ay agad niyang inilagay ang isang lubid sa kanya dahilan para mapigilan ito. Sa sandaling hindi na siya makakilos ay lumapit si Senen at isinaksak ang isang punyal sa kanyang balikat, na nagpahina sa kanya ng sapat kaya nahuli siya at nailagay sa loob ng isang hawla. Inilagay nila ang babaeng ahas sa isang truck at nagbiyahe habang may ulan. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi mapigilan ni Hoso na isipin ang punyal na ginamit ni Senen. Pamilyar ang mga ukit sa hawakan nito, ito ang eksaktong punyal na pag-aari ng kanyang nawawalang kapatid. Pinahinto niya ang truck at hinarap si Senen na puno ng hinala, bago pa man siya makapagsalita ay may pumukpok sa kanya mula sa likuran. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng laboratorio na puno ng mga ahas at nangangamoy dugo, ang kanyang katawan ay mahigpit na nakagapos gamit ang tape. Sa paligid niya ay may mga banga na naglalaman ng mga piraso ng laman ng ahas at mga gamit pang opera. At si Xiao ay ginawa ding bihag sa malapit. Ang babaeng ahas ay nakatali, winisikan ng mga kemikal at ang kanyang DNA ay kinukuha. Ang laboratorio na ito ay pag-aari ni Jiang, ang direktor na gumagamit ng DNA ng ahas upang panatilihing bata ang sarili. Hindi nagtagal ay pumasok si Senen at inihayag ang katotohanan na siya ang matagal nang nawawalang kapatid ni Hoso. Nagulat si Hoso dahil matagal na niya siyang hinahanap ngunit hindi nagpakita ng emosyon si Senen. Sinabi niya kay Hoso na huli na ang lahat dahil 20 taon na ang nakalilipas siya ay nailigtas ni Jiang. Ngunit sa halip na kalayaan ay nasaksihan niya ang isang propesor na pinapahirapan sa mismong pasilidad na ito. Mula sa araw na yon ay naging bahagi siya ng mga madilim na eksperimento na isinasagawa dito. Pagkatapos ay naglabas ng baril si Senen at muling nilaro ang kanyang baluktot na laro ng bala. Sa pagkakataong ito ay wala nang magagawa si Hoso, itinutok niya ang baril kay Xiao, gamit ang tingin na may pagsuko ay sumulyap si Xiao kay Hoso sa huling pagkakataon at sa oras na yun ay pinaputok ang baril at bumagsak si Xiao. Samantala sa control room ay pinapanood ni Jiang ang babaeng ahas sa pamamagitan ng mga security camera, ngunit nang tumingin ang ahas sa camera ay ngumiti ang nilalang sa kanya. Nang napagtanto ang panganib, nag-utos si Jiang na ilabas ang nerve gas ngunit huli na ang lahat dahil ang babaeng ahas ay nakatakas na at pinakawalan ang lahat ng mga pinag-eeksperimentuhang ahas sa pasilidad.
Ang kaguluhan ay sumabog at sinikap ng mga piling sundalo na pigilan ito, ngunit isa-isa silang pinabagsak sa malagim at hindi mapigilan na pag-atake. Samantala si Zenon ay nagpapahinga sa isa pang silid, hindi alam na ang buong pasilidad sa kanyang paligid ay nagkakagulo na. Sa ibang bahagi ng lab, si Hoso ay nakatali pa rin at ilang saglit na lang bago mamatay. Ngunit nang sisimulan na ng isang lalaki na patayin siya, ang babaeng ahas ay lumapit at umatake at kakaiba dahil hindi niya sinaktan si Hoso. Kinuha lamang niya ang kanyang salamin at nagmadaling pumunta sa mga anino. Sa oras na yun ay biglang lumitaw ang may kapansanan na matandang lalaki na nakatago ang mukha sa likod ng maskara at pinalaya niya si Hoso. Sa sandaling makalaya ay agad na pinuntahan ni Hoso si Xiao, tinanggal ang kanyang mga tali at nagpaalam sa kanya. Sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang matandang lalaking nakamaskara ay ang parehong matanda na may kapansanan na bantay mula sa nayon sa bundok. Nang tanungin kung sino ba talaga siya ay sumagot ang matanda na mayroon pa siyang hindi natatapos na gawain sa lugar na ito. Magkasama silang kumilos sa madilim na koridor ng laboratorio at naghahanap ng paraan para makalabas. Ngunit nang makarating sila sa isang sanggang daan ay huminto ang matanda at sinabi niya kay Hoso na magpatuloy ng mag-isa saka bumalik sa dulo ng lab. Sa ibang lugar ay nakita ni Jiang ang kanyang sarili na nakaharap sa babaeng ahas, at matagal nang hinihintay ng nilalang ang sandaling ito. Dinala niya si Jiang sa isang lugar na may hindi mabilang na maliliit na ahas. Dito ay nabunyag ang katotohanan na ang babaeng ahas ay ang bata na iniligtas ni Hoso. Ginagamit nila siya bilang isang paksa sa mga eksperimento ni Jiang at siya ay nagbagong anyo sa itsurang ito. Ngayon na napapaligiran ng mismong mga nilalang na nakikibahagi sa kanyang sama ng loob, si Jiang naman ang magdurusa. Dumating si Zenon sa tamang oras upang masaksihan ito ngunit sa halip na tulungan si Jiang, tinapos niya ang kanyang buhay at ipinahayag ang kanyang intensyon na kontrolin ang buong laboratorio. Nang dumating ang mga espesyal na puwersa ay nagsinungaling siya, isinisi ang lahat sa babaeng ahas at inutusan silang tugisin siya. Sa sandaling umalis sila ay bumalik ang babaeng ahas at lumapit kay Zenon. Ngunit nagtakda na siya ng isang bitag na nag-activate ng isang may kuryenteng selda at ikinulong siya sa loob. Habang naghahanda si Zenon na tapusin ang ahas ay dumating ang may kapansanan na matanda sa harap niya at siya ang nabaril. At bago pa muling makapagpaputok si Zenon ay dumating si Hoso at sa wakas ay nagharap ang magkapatid. Inatake nila ang isa't isa at nagkaroon ng isang desperado na labanan na pinalakas ng pagtataksil at kalungkutan. Sa panahon ng pakikibaka, ang matanda na malapit ng mamatay ay nagsimulang tumugtog ng kanyang flauta sa huling pagkakataon. Ang tunog ay gumising sa isang alaala sa babaeng ahas at nalaman na ang matanda ay ang kanyang ama. Noong una, siya ay isang propesor sa mismong lab na ito at sinubukan niyang iligtas ang kanyang anak na babae mula sa mga eksperimento ni Jiang ngunit siya ay nabigo. Ang kalungkutan ng babaeng ahas ay napalitan ng sobrang galit, at gamit ang kanyang buong lakas ay sinira niya ang dekuryenteng selda at inilunsad ang sarili sa laban. Pinulaputan niya si Zenon pagkatapos ay binuhat ito at pinabagsak sa sarili niyang punyal, namatay si Zenon sa mismong patalim na dati na niyang dala. Lumapit ang babaeng ahas sa katawan ng kanyang ama at nanatili siyang tahimik doon ng matagal. Pagkatapos ay tumungo siya kay Hoso at ibinulong ang isang bagay na siya lang ang nakakarinig saka tumalikod para umalis sa lab. Paglabas niya, ang mga espesyal na puwersa ay nakatayo lang sa tabi na nanunood at wala sa kanila ang nang ahas na pigilan siya. Makalipas ang ilang sandali ay mag-isang naglalakad si Hoso sa kagubatan, sinusundan ang landas ng babaeng ahas. Na para bang pinag-uugnay silang dalawa na hindi malaman, patuloy siyang naglalakad papunta sa dulo ng kagubatan. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!